Ang pagkilos ng Spiders, ni Nobunaga, ni Finks at ni Phaeton para pulbusin ang hideout ng Hailey family. Ang pagtutulong-tulong hindi lang ng Char at ng CU kung hindi ng mga elite na personal military ng Fourth Prince na si Serednik. At dito din natin guys mawi-witness ang lore, ang backstory sa kung paano nabuo ang Phantom Troop, kung paano nabuo ang Spiders. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page guys, kaya naman huwag nyo nakalimutang i-like at i-follow din ang account na yon para hindi kayo mahuhuli sa bawat updates natin sa Hunter x Hunter. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Formation. At dito guys ay makikita natin at chinecheck na nga nitong si Henry ang pusa na ibinalik niya na sa pagiging isang camera. Tinitingnan niya ang bawat footage kung anong mga nangyari, kung may nakita ba siyang mga miyembro ng Hailey sa loob ng recording na yon. At dito niya nakumpirma na nagwa-warp ang mga miyembro ng Hailey. Gumagamit sila ng teleportation ability. Nabuo niya ang konklusyon na yon nang dahil na nga sa wala naman daw lumalabas na kahit na sinong miyembro ng Hailey family mula sa passage. Dahil ang passage na ito ang nagsisilbing entrance and exit na din. Dahil ang general passenger area daw guys ay iisa lang ang daan kung papalabas ka man o papasok. At nagulat na lang itong si Henry nang makita niya na ang dalawang miyembro ng Hailey family na nakilala nga niya dahil sa binugbog ito ni Lynch at ni Zakuro ay bigla na lamang bumalik sa loob kahit hindi naman niya ito nakitang lumabas. Meaning hindi ito lumabas dito sa passage na to pero dito sila dumaan pabalik. At hindi lamang yon, nanggaling pa sila sa magkaibang direksyon. Naisip naman dito guys ni Henry na hindi naman imposible na pwedeng gumagamit sila ng secret passage basing sa insidente nga nang pinuntahan nila ang room 3101 na kung saan ay nawala hindi lang si Tachi kung hindi si Corporal. Siguradong gumagamit daw ng Nen ability ang Hailey family para makapag-warp sa loob ng Black Whale. At sa pamamagitan ng warping ability na yon, na ikokonekta nila ang kanilang iba pang mga lagusan papunta sa kanilang tunay na hideout. Now then guys, tulad ng nakita natin sa previous chapter na ang mga elite nga nitong si Serednik ay gusto na din kumampi dito sa CU at dito sa Char dahil gusto nilang maging ligtas at gusto nilang katulong para harapin ang Hailey family. Kaya naman nagkaroon ng meeting sa gitna ng tatlong panig na ito na pinangungunahan naman nitong si Wang. Sinabi niya na sa Tier 3, alam ng military kung nasaan ang lokasyon ng hideout ng Hailey. At hindi lang yon, tulad nga ng nakita din natin sa previous chapter, may mga nare-raid na mga lokasyon din ang mga personal militia or ang personal na military nitong si Fourth Prince Serednik at kasama na dito ang lugar kung saan nakita nga nila ang patay na shoekeeper, ang bangkay nito sa loob ng isang warehouse. Kaya naman ang dalawang lokasyon na yon ay surely closed off na at hindi na mababalikan ng kahit na sino sa mga miyembro ng Hailey family. Ayon naman dito kay Volksen na ang nagsisilbing parang leader nga ng mga elite ng mga militia na ito ni Serednik, nakumpirma din daw nila na ang original na hideout dapat ng Hailey family ay walang laman na kahit na sino. Meaning, lumipat na ang Hailey family sa isang lokasyon na hindi pa alam ng military kung saan matatagpuan. Na dahilan kung bakit ipinasok naman ni Wang dito ang Spiders. Sinabi ni Wang na matapos nga ang ginawa nilang investigasyon nitong si Henry ay natagpuan nila ang room 3101 na kung saan nangyari nga ang insidente na sangkot ang matanda. At dahil doon, nakumpirma din nila na sa likod ng mga room na yon ay doon matatagpuan ang isang sekretong hideout ng mga miyembro ng Hailey family. However, hindi na daw nila yung kailangang problemahin dahil si Nobunaga, si Phaeton at itong si Finks, sila na daw ang hahandle para sa case na yon. Na makikita natin dito guys na papunta na nga ang tatlong miyembrong ito ng Spiders. Kaya naman ang kailangan nilang pagfokusan ngayon ay ang i-capture, ang hulihin ang dalawang confirmed na miyembro ng Hailey family na nakatakas na nakita nga at naitsurahan na nitong si Henry. Binigyang diin pa nitong si Wang na as long as possible daw, hulihin nila yon ng hindi pinapatay para makunan pa nila ng impormasyon. At hindi lang yun, para na rin hindi dito masangkot ang military police at para hindi na lumaki pa ang gulo. Pero dito naman ay sinabi ng grupo nitong sila Volksen na kilala ng mga taong ito ang muka nila Volksen. Kilala sila nito dahil isa nga sila sa mga target, ang mga bodyguard ni Prince Serednik. Kaya naman nasabi nila na hindi sila pwedeng tumulong pero in the event na papatay nila ang dalawang membrong ito na target nilang hulihin, pwede naman daw ibigay sa kanila ang responsibilidad na yun. Pwedeng silang i-DN at ituro nila sa pagkakapatay.
Nang dahil din sa mga sinabi nitong si Wang, kinonfirm naman at talagang itinanong nitong si Henry kay Wang kung inexplain daw ba niya ng maayos ang sitwasyon sa Spiders. Sinagot naman ni Wang na of course, ginawa niya yun para kahit papano alam nila Nobunaga ang gist ng mga pangyayari. Kaya naman tinanong nitong si Henry kung ano daw ang kanilang magiging strategy. Sinagot ni Wang na ang naging sagot daw sa kanya ni Nobunaga, ni Finks at ni Feitan is that wala silang pakialam kung isa yung patibong, kung isa yung trap, hindi na yun importante. Kahit anong nasa loob nun, papasukin nila yun dahil hindi sila mapipigilan ng kahit na sino. At dito nga guys ay makikita nating napakakalmado ng tatlong ito habang kinakatok ni Feitan ang room na to. Na dahilan kung bakit biglang may lumabas na lalaki habang nagdadaldal at sinasabing kung wala daw silang pera, hindi siya makakapagbigay at makakapag-provide ng babae. Pero dito nagulat ang lalaki nang bigla siyang tutukan ng espada nitong si Feitan, ang kanyang weapon na kinuha nila sa warehouse. Walang nagawang lalaki of course dahil baka patayin pa siya ni Feitan. Hinayaan niyang tatlong ito na makapasok sa kanyang room. Pero dito ay nagtataka itong si Nobunaga. Dito na daw ba magsisimula ang laban? Dahil nasa loob na nga sila ng hideout ng Healy family. Pero ayon naman dito kay Finks, hindi daw. Dahil posible na hindi lang talaga ang pagpasok sa loob ng pinto ang magte-trigger ng trap na yon. At base din sa mga binigay na impormasyon ni Henry at ni Wang na meron daw isang napakalaking hideout na katabi lamang ng room na ito na mas malaki daw sa mga room. Ibig sabihin, madadamay at ma-occupy ng hideout na yon ang mga katabi pang room. At dito na na-reveal na wala pala sila ngayon sa room 3101. Nasa katabing room sila guys. Nasa room 3102 sila at wala sila sa room na kung saan nawala si Corporal at nawala si Tachi. Pero pwede naman nilang daanan dahil ito ang pinakagilid, ang pinakalikod ng room na kung saan mararating nila ang hideout kung bubutasin nila ang dingding. At sa pamamagitan nun, ma-access nila ang magkatabi pang room na ang 3101 at ang 3103. Ayon nga dito kay Nobunaga, binabalak niya sanang butasin na lamang ang dingding na nagse-separate sa room 3101 at sa room 3102 dahil wala naman daw siyang pakialam kung isa itong patibong. Wala siyang kinatatakutan. Na dahilan kung bakit inexplain naman sa kanya nitong si Finks na oo, alam niya na hindi natatakot si Nobunaga. Pero maganda nga daw kung maite-teleport siya nito somewhere sa loob ng Black Wheel dahil kayang-kaya namang patayin at i-annihilate ni Nobunaga ang kahit na sinong kalaban. Pero masama daw dito, paano kung hindi siya sa loob ng Black Wheel ma-teleport? Paano kung i-teleport siya sa labas? Anong gagawin ni Nobunaga? Pero ang reply ni Nobunaga, since napaka-bloodthirsty nga din daw ng mga kalaban na to, ng mga miyembro ng Healy family na para bang isa sa mga misyon nila yung pumatay ng pumatay para mas lumakas, hindi ito mag-aaksaya ng kahit na sino para itapon sa labas ng Black Wheel. Of course, kahit na sinong makapture nila, dadali nila sa isang lugar na kung saan mapapatay nila ito. Pero since gusto nga din niyang i-consider at gusto niyang irespeto ang napagdesisyonan na way nitong si Finks, gagawin niyang gusto nitong mangyari. Kaya naman agad na binunot nitong si Nobunaga ang kanyang katana at gumawa ng lagusan sa loob ng bathroom. At sa pamamaraang ito, makakarating sila sa secret hideout ng Healy family nang di dumadaan sa room 3101. Pero dito guys, since napaka-cautious pa rin naman nila, ang lalaking tinututukan nitong si Feitan ng kanyang espada, ang sinasabihan nilang unang pumasok doon. Para nga naman kung sakaling may patibong, hindi sila maano. Pero sinabi ng lalaki ito kay Feitan na ayaw niya, hindi niya alam kung anong nangyayari. So most likely hindi ito miyembro ng Healy family dahil wala nga siyang kaide-ideya na may secret hideout pala doon. Sinabihan pa niya itong si Feitan na dapat daw maunang mas bata para mas maganda. Pero nakita niya na seryoso si Feitan. Baka patayin pa siya nito kaya hindi na siya nagmatigas pa. Pumasok agad ang lalaking ito na agad namang sinundan ng tatlong miyembro ng Spiders. Dito'y gulat na gulat sila habang nakita nila na oo, confirmed na isa nga itong hideout ng Healy family pero bakit walang kahit na sinong tao sa loob nito ngayon? Pero nang dahil lang nga sa nakita nitong si Feitan na may mga pagkain, meron ditong mga tubig na napaka-fresh pa, naisip nila na kamakailan lang, merong mga miyembrong nakatago dito. Pero ayon kay Finks, may mga bagay na hindi nagtutugma. Kung sila daw ay competent enough para ma-detect itong sila Nobunaga, then something does not add up. Bakit hindi sila gumawa ng countermeasures? Dahil naisip dito guys ni Finks, previously, ang nakatapat daw nitong si Nobunaga, ang pinatay niyang miyembro ng Healy family na itong si Luni nga na gumagamit ng kanyang teleportation ability ay isang rookie, isang baguhan pa lamang sa paggamit ng NEN. Wala pa siyang expertise at napakataas. Napakatindi pa ng kanyang confidence at napaka-high na high pa siya sa kanyang newfound power. Kaya naman hindi naman daw yun ganun kagaling at hindi sila nahirapan sa pagtapat doon. However, basing sa mga bagay na nandito, basing sa environment ng secret hideout na ito ng Healy family, naiisip nitong si Finks,
na may mga expert sa paggamit ng NEN sa loob ng hideout na ito. Pero bakit ganun? Kung may mga expert sa kanila, kung meron na sa kanilang mga sanay na gumamit ng NEN, bakit ang isang baguhan na itong si Looney ang inalay nila at isinugod dito kay Nobunaga para mamatay? Na dahilan kung bakit umalma itong si Nobunaga. Nang gusto daw bang palabasin itong si Finks ay nagpadala ng isang escape route ng isang parabang pain ang Haley family na sumugod sa kanila para ialay at para magsilbing sakripisyo para maging mapagmatsyag at para maging alerto palagi ang iba pang mga membro para hindi sila magpabaya. Idinagdag din dito ni Nobunaga na kahit nakalaban nila to, parang sila rin daw ito. Hindi nila basta-basta itatapon ng kanilang mga comrades. Meron din silang pakialam at meron din silang emosyon sa kanilang mga kasamahan. Na dahilan kung bakit sumagot itong si Finks habang sinasabing hindi sila ganun. Wala silang pagkakapareho at wag daw ikumpara nitong si Nobunaga ang Spiders, ang Phantom Troop sa Haley family. Dahil unang-una sa lahat, hindi daw sila nagre-recruit ng mga rookie at pangalawa, wala naman daw silang balak at wala silang goal na sirain ang buong mundo. Na dahilan kung bakit sumagot na naman si Nobunaga habang sinasabing wag daw magsalita ng tapos itong si Finks dahil way back then, nang magsimula pa lamang ang pagkakabuo ng Phantom Troop, ganun na ganun din ang kanilang mission, ganun ang kanilang goal. Dahil sila ay fueled by despair at ng kanilang anger. At dito na guys magsisimula ang flashback, ang lore at ang backstory sa kung paano nabuo ang Phantom Troop. Ang backstory sa original na mga miyembro ng Spiders. Nagsimula ang kwento sa Meteor City years ago na kung saan ay makikita natin ang parabang batang version nitong si Franklin, ni Shalnart at nitong si Chrollo na naghahanap ng mga tape sa loob ng mga basura. Sa mga basurang ito ay nakakuha sila ng isa sa mga recording na dahilan kung bakit tuwang-tuwa itong si Franklin dahil may mapapanood na naman daw silang panibago. Ito namang si Shalnart, sinabi na pwedeng half daw, 50-50, hindi na naman ito ang language na kinabihas na nila dahil ito nga'y mga tinapo na, mga basura na iniimbak lamang dito sa Meteor City. Karamihan daw sa nakukuha nilang mga film ay hindi naman talaga nila alam ang language, hindi nila naiintindihan ang mga palabas. Pero okay lang daw yon dahil kahit papano, na-entertain naman daw sila sa mga clips na to. Pero itong si Chrollo guys, takot na takot at nagmamadaling tumatakas dahil nakita daw sila ni Machi. Dahil nung bata pa pala sila guys, hindi lamang sila isang grupo ng magkakaibigan. Meron ditong factions at ang isa sa mga factions ay itong si Machi at si Uvo. Ang lugar na ito, ang mountain ng mga basurang ito ay ang tinuturing nilang teritoryo nitong si Uvo at ni Machi. Na dahilan kung bakit binabawi ni Uvo ang nakuha nilang clip. Pinagbantaan sila dito ni Uvo na kung ibabalik nila ng maayos ang clip na to, papatayin sila ni Uvo ng isang beses lang. Pero kapag tumakas sila at hindi nila binalik ang clip, papatayin naman daw sila ni Uvo ng 10 beses. Na dahilan kung bakit pinagtatawanan siya ni Shalnart dahil bobo daw itong si Uvo. Dahil kung papatayin daw niyang isang tao, patay na yon, hindi nila yung mapapatay ng sunod-sunod pa. Pero dito'y binato naman siya nitong si Uvo ng isa sa mga basura na dahilan kung bakit natumba ito. At kung papansinin nyo guys kung paano natumba itong si Shalnart sa ginawang pagbato ni Uvo, napaka-disrespectful nito guys. Dahil it is the very same way kung paano siya ni-knockout ni Hisoka at kung paano siya pinatay. Pero dito ay makikita natin na tumatakbo at pinapatakas na ni Franklin itong si Chrollo habang itinatapon at binibigay sa kanya ang clip na nakuha nila. Habang itong si Franklin naman, pinipigilan itong si Uvo at sinasabihan si Uvo na wag daw itong maghari-harian dahil hindi niya ito kingdom, basurahan ito na dahilan kung bakit nagsuntukan ng dalawa. Nagpatuloy ang rambulan sa gitna ni Franklin at ni Uvo habang si Chrollo patuloy din ang pagtakbo. Pero habang tumatakas siya, bigla na naman siyang may nakasalubong na dalawang mga makukulit na bata na naman. At ito naman ang batang version ni Finks at ni Phaeton. Ayon dito kay Finks, hindi niya kasing sama itong si Uvo. Kung ibibigay sa kanya ng matiwasay at maayos nitong si Chrollo ang nakuha nilang tape, ibabalik din niya ito. Hindi niya kasing sama si Uvo. Marunong siyang magbalik ng mga hinihiram niyang bagay. Na dahilan kung bakit hindi na nag-alinlangan pa si Chrollo, iniabot niya agad ang tape para hindi na sila magkagulo. Pero dito ay biglang lumabas ang tunay na kulay ni Finks habang pinapatuloy niyang dinadala ang tape at dinadrive ang kanyang motorcycle ay bigla siyang sumigaw na oo ibabalik niya pero hindi niya sinabi kung hanggang kailan. Ibabalik daw niya ito after 100 years na dahilan kung bakit marirealize natin dito na mula pagkabata pa lang talaga may pagka-bandits na talaga ang mga miyembrong ito ng Phantom Troop. Pero sa maliit na gulang na ito, makikita natin na napakatalino na din talaga nitong si Chrollo. Ang ibinigay niyang tape dito kay Finks ay isang peke pala. Hindi yun ang tape na nakuha nila. Na dahilan kung bakit naisalba nitong si Chrollo ang tape at agad siyang bumalik sa church.
Sa loob nito ay may nag-aantay na isa sa mga elders at ang priest na binati itong si Chrollo as if balik-balik na talaga siya dito dahil kilalang kilala na siya ng pare. Dito ay naitanong nitong si Chrollo kung bakit nadagdagan at dumadami na naman daw ang mga puntod, ang mga graves sa labas, na dahilan kung bakit na-explain naman dito ng pare na tulad ng dati, dumadami na naman ang dumadami ang nabibiktima, ang naa-abduct ng mga bata, ang nawawalang mga individuals, at hindi lamang yun, maging ang internal residential zones daw ay inaabot na ng mga abduction. Maaring yun ang dahilan kung bakit madaming puntod sa labas. At dito nga nagkaroon ng explanation guys kung anong nangyayari, kung ano talaga ang gist ng buhay noon sa Meteor City. Ayon dito, ang lahat daw ng mga tao, ang lahat ng individual na isinisilang sa Meteor City ay walang official na identity, walang kahit na anong records sa world government, na dahilan kung bakit wala talagang nakakakilala sa kanila. Hindi sila kino-consider na isang literal at kilalang tao. Kaya silang tinatarget ng napakaraming mga nefarious na criminals, mga nefarious na individuals, dahil sila nga ang pinaka-prone at pinaka-walang protection mula sa gobyerno. Hindi lamang yun, sa loob lamang ng isang taon, daan-daan daw ang mga nagiging biktima. Daan-daan ang namamatay ng dahil sa insidenteng to. Nagpatuloy ang insidenteng to hanggang sa dumating sa punto na nagkaroon na ng agreement sa gitna ng mafia at ng Meteor City sa pamamagitan ng exchange na kung saan kapalit ng proteksyon mula sa mafia, kailangang magpo-provide ang Meteor City ng mga marirecruit ng mafia na mga miyembro nila. Sa pamamagitan nito kahit papano napigilan ang mga pagkamatay, pero ang mga namatay na yon all throughout those years ay mga bata pala. May mga edad na mas mababa pa sa 15 anyos, mas mababa pa sa 15 years old. Kaya naman para maprotektahan din ang mga residente ng Meteor City, nag-aral ang mga elders na gumamit ng NEN at gumawa sila ng isang konsepto. Only life can pay for life. Tanging buhay lang din ang pwedeng maging kabayaran sa pagkuha ng buhay. At hindi lang yun, wala silang pakialam, wala silang problema kahit na anong dalhin at iwan ng kahit na sino sa loob ng Meteor City, as long as wala din silang kukunin sa loob nito. Sa pamamagitan ng konseptong yon, kahit papano, kahit hindi nila masabi na nawala na ng criminal rate, nagkakaroon pa rin guys, pero kahit papano nga nabawasan, na lesson nila yon. And then dito yung makikita natin na pumasok na nga itong si Chrollo sa loob ng room na kung saan ay ginagamit nila ang mga tape na kung saan ay maisasalang nila ito at mapapanood as an entertainment. Ginagawa ito ni Chrollo para mapag-aralan ang napakaraming mga languages para magamit niya ito sa pag-e-entertain din ng iba pa niyang mga kaibigan. At dito na nga na-reveal ang batang version naman ni Pacu. Ito ang nagsisilbing pinakaka-close pala nitong si Chrollo nung bata pa siya. Dito ay napaka-cute pa nga guys nitong si Chrollo at natatakot pa siya dahil kung nalaman daw nitong si Pacu na nasa loob siya ng church at nandito ang napakaraming mga tapes, pag nalaman daw yun ni Uvo at nitong si Finks, baka puntahan din nila ang church, baka i-raid ng dalawang yun ang church at kunin ang lahat ng tapes na nakuha nila sa basurahan. Na in-explain naman itong si Pacu, hindi naman daw niya yon ililik sa labas. Dito ay makikita natin na ang priest, ang pare ay nakikinig dito kay Pacu at dito kay Chrollo. Nakikita niya na talagang may potensyal ang dalawang ito, especially itong si Chrollo. Kaya naman nag-report siya sa pinaka-elder na napakatalino daw talaga ni Chrollo. Napakagaling nito na among all the other kids, sa lahat ng mga bata na kilala ng priest, itong si Chrollo daw ang pinakamasipag mag-aral, ang pinaka naghahanap ng purpose sa lahat ng kanyang ginagawa. Nasabi din nga ng priest na ito na pwede nga daw nilang isama itong si Chrollo sa mga ginaganap na meeting sa gitna ng mga elders dahil baka makakuha daw sila ng magandang ideya sa opinion nitong si Chrollo. Kaya naman dito ay naisip ng elder na pwedeng itong si Chrollo ang nasa propesiya nila, ang magiging solusyon sa problema ng Meteor City. And then dito guys ay makita natin na nanonood na nga ng clip itong si Pacu at itong si Chrollo. Ito yung tinatawag nila na Clean Up Rangers. However, it is in a different language. Hindi itong language na nakasanayan nila sa Meteor City na dahilan kung bakit kahit panoodin pa daw ito ng iba nilang mga kaibigan, hindi ito matutuwa. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman nila ito naiintindihan. Pero kahit papano, kung titingnan naman daw nila ang mga actions, ma-entertain naman sila in the very least. Pero ayon dito kay Chrollo, hindi yun sapat. Hindi nila mararamdaman ng tunay na enjoyment kung hindi nila malalaman kung ano ang dialogues, kung anong sinasabi ng mga karakter. Kaya naman nakaisip ng paraan itong si Chrollo at sa pamamagitan ng pag-aaral niya ng language, and since itong si Pacu ay meron din talagang sapat na kaalaman pagdating sa iba-ibang mga languages except sa language nila sa Meteor City,
idadub nila ang movie na to. Kaya naman kahit ayaw pa sana ni Paco dahil napaka-hassle nga nun, since napaka-close at napaka-tinetreasure din niya na kaibigan nitong si Crollo, hindi na siya nakatanggi. Pumayag siya. Pero itong si Crollo naman, nanghingi pa ng isang favor dito kay Paco na hindi niya na kailangan pang banggitin. Alam na agad ni Paco kung anong sasabihin niya. Gusto daw niyang akitin pa nitong si Crollo, si Sarasa at si Sheila para sila ang mag-voice over sa dalawa pang mga female na characters sa loob ng Cleanup Rangers. Na hindi naman nagtagal guys, makikita natin ang dalawa pang karakter na ito. Ito ang dalawang karakter na makikita natin sa pagkabata ni Crollo at ng Phantom Troop na hindi naman miyembro ng Spiders, si Sarasa at itong si Sheila. After explain ni Paco kay Sarasa at kay Sheila ang inuutos at ang nire-request nitong si Crollo na gawin nila, hindi naman sila tumanggi dahil alam nila na napaka-enjoyful nun. Pero dito ay naitanong din ni Paco kung anong aklat daw ang binabasa nitong si Sheila. Na sinagot naman ni Sheila na ito ay ang Dino Hunter. Na familiar naman dito kay Paco dahil paulit-ulit palang binabasa ni Sheila ang aklat na ito nang hindi ito pinapalitan. Sinuggest pa sana nitong si Paco na pwede naman daw magbasa ng ibang aklat itong si Sheila. Pero ang sagot ni Sheila, wala siyang pakialam. Hindi siya mako-convince dahil kailangan niya ang aklat na ito. Ito ang nag-iisang aklat na kakailanganin niya para matutunan ang lahat ng knowledge na kakailanganin niya para maging isang pro hunter. Hindi naman nagtagal, dinala na nitong si Paco, si Sheila at itong si Sarasa sa loob ng room sa church na kung saan ay gagawin nga nila ang pagpapractice sa pag-dub or sa pag-voice over sa Cleanup Rangers. Na dahilan kung bakit nagulat naman dito si Paco guys dahil sa oras na hinanap at dinala niya itong si Sheila at si Sarasa, nakagawa palagad ng scripts itong si Crollo. Napakabilis, napakagaling, hindi makapaniwala itong si Paco. Pero nagtataka din siya kung bakit wala daw ibang hinanap itong si Crollo na magbo-voice over sa iba pang mga karakter sa Cleanup Rangers. Na sinagot naman nitong si Crollo na since kumpleto naman daw ang mga babae na cast, silang tatlo ni Sheila, ni Sarasa at ni Paco ang magbo-voice over doon, ang lahat ng natitira pang mga characters ay i-voice over or idadub naman nitong si Crollo. Siyang gagawa ng lahat ng yon. Siyang magbabago-bago ng boses, siyang babasa ng lahat ng script. Na dahilan kung bakit gulat na gulat maging itong si Sheila habang sinasabi na isang genius daw talaga itong si Crollo. Hindi nga sila makapaniwala na dito ipinanganak si Crollo sa loob ng Meteor City. Pero habang nangyayari ito, habang nagpa-practice sa pag-voice over, sa pagdadub ang apat na magkakaibigang ito, hindi nila alam na nangyayari at nagpapatuloy na naman pala ang abduction sa loob ng Meteor City at malapit na ito sa kanilang lokasyon. However, this is where the chapter ends at sa susunod na video ay makikita natin ang pagpapatuloy ng backstory na to. Ang napakatinding mga kaganapan na maghahantong sa napaka-significant na change of heart sa gitna ng mga batang ito na dahilan kung bakit sila nga ngayon ang tinaguri ang Spiders, ang kinatatakutan na Phantom Troop. Siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page, kaya naman i-follow at i-like mo na ang page na yon para hindi ka na mahuli sa bawat announcement natin sa Hunter x Hunter at sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito from the previous video. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.